Ang tawag sa telepono bandang alas 2 ng madaling araw. Iyon ang sumira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Binalita ang pulis na nahuli ang asawa ko nga barangay tanot, kasama ang kabit niya sa loob ng isang paupahan, pero imbes na umiyak at iligtas siya mula sa kulungan. Dumating ako dala ang isang sagot na nagpamutla. At nagpatahimik sa kanilang lahat. Nagsimula ang umakang iyong tulad ng dandang umaka. Sa 7 taon naming pagsasama. Kasi sikat palang araw. Pero abala na ako sa kusina para ipaluto energy paboritong sinanggag at kape ang gamagama ko. Amoy pa lang. Isipin mong isa kaming perpekto at masayang pamilya. Lagi kong pinagmamalaki ang kasal namin. May magandang trabaho si Carlo sa isang sikat na kumpanya. Malambing siya. At laging mukhang responsable. Kahit ang biyenan ko. Laging pinupuri ang pag-aasikaso ko sa bahay. Napakaswerte raw ng anak niya sa akin. Pero sa likod ng perpektong maskara na suot namin araw-araw, may isang kakaibang pakiramdam na dahan-dahang sumisira sa tiwala ko. Hindi naman biglang sumipot ang hinala ko na parang kidlat. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Naunti-unting naipon at naging bundok ng magatanong sa isip ko. Nitong mga nakaraang buwan, laging ginagabi ng uwi si Carlo. Ang laging palusot tambak daw ang trabaho. May bagong project na kailangan ng tutok. O kaya may biglang meeting sa kliyente kahit out of office hours na. Nung una, naniwala ako bilang mabuting asawa. Hinihintay ko pa siyang makauwi. Nakakatulog na ako sa sofa kakahintay. May init ko lang ang hapunan, niya pagdating niya. Minamasahe ko ang mabalikat niya. Nakikinig sa mga reklamo, niya kung gaano siya kapagod para sa kinabukasan namin ng anak niya. Nilunok ko ng buo ang lahat ng palusot niya. Dahil diba? Ganun naman dapat ang asawa. Suportahan ang asawa ng walang kondisyon. Pero bihira talagang makamali ang kutob ng isang babae. Nagsimulang bumulong ang kutob na yon isang hapon. Habang nililikpit ko ang mga damit niyang marurumi. Kinuha ko ang polo shirt na sinuot niya nung isang gabi. Bago ko pa man isumbong sa washing machine. May naamoy akong kakaiba. Hindi yun ang mamahaling panlalaking pabango na binibili ko para sa kanya buwan-buwan. Amoy matapang at murang pabango. Parang pinahalong amoy ng rosas at murang vanilla. Bumilis ang tibo ang puso ko. Inilapit ko ang polo sa mukha ko para makasiguro. Hindi ako pwedeng makamali. Kumapit ng husto ang amoy sa bandang kwelyo at dip-dip. Pinilit kong mag-isip ng positibo. Baka pabango yon ang katrabaho niyang babay na siksikan sa elevator o baka air freshener sa coffee shop kung saan sila nag-meeting pero kahit ako, hindi kumbinsido sa sarili kong paluzot. Kinagabihan, habang nasa dining table kami. Sinubukan kong mag-fishing ng seryoso pero mukhang casual. Sobrang busy ba sa office ngayon, pati kasi pabango mo. Iba ang amoy kahapon. Amoy bulaklak. Sabi ko. Habang nagsasalin ng tubig sa baso niya. Medyo nanjinginig ang kamay ko. Pero tinago ko yon sa isang ngiti. Tumigil siya sa panyuya, ilang segundo. Sobrang nipis ng pagbabago sa reaksyon ng mukha niya. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo siya tititigan ng maigi. Mabilis siyang bumalik sa normal niyang mukha. At tumawa ng pilit. Yung ba may birthday, kasi yung isa sa mga staff sa office kahapon. Tapos, yung kwarto. Nasprayan, ang air freshener na sobrang tapang. Baka kumapit sa damit ko. Hinawakan niya ang likod ng kamay ko. Bakit? Nagseselos ka ba ngumiti lang ako ng tipit at tumango? Hinayaan kong mamatay ang usapan. Pero sa loob-loob ko, tumutunog na ang mga alarm bells.
Mula sa araw na yon, naging tahimik akong investigador sa sarili kong bahay. Ayokong maging asawang nagwawala at nambibintang ng walang matibay na ebidensya. Alam kong kapah nagwala ako dahil lang sa amoy ng pabango. Madali niyang mababaliktad ang kwento. Palalabasin pa niya akong praning ubali. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong buuin ang mga piraso ngang sikretong pilit niyang tinatago. Dumating ang pagkakataon, makalipas ang ilang araw. Habang naliligo siya, naiwan ang cellphone niya sa ibabaw ng kama. Kadalasan, dala-dala niya yon kahit saan. Pati sa banyo. Kesyo nakikinig daw siya ng podcast o music. Pero ngayon, nakalimutan niya. Walang pag-aaksaya ng oras. Kinuha ko ang phone. Password birthday power ng anak namin. Mabilis kong binuksan ang online banking app na ginagamit niya araw-araw. Nanlaki ang mga mata ko sa mga numero at pangalang hindi ko kilala. May dos-dos ng kahina-hinalang transaction sa nakalipas na 3 buwan. May mga money transfer sa account ng isang babae. Nga binayarang Shopee at Lazada checkouts para sa mga damit pambabae. Pati mga binili sa convenience stores na sobrang layo sa opisina niya at sa bahay namin. At hindi biro ang halaga. Kung susumahin, ang parang ginastos niya para sa babaeng yon. Katumbas na ngang panggastos namin sa bahay, salup ang 1 buwan. Naghabol ako ang hininga. Parang dinaganan nga malaking bato ang dibdib ko. Dahil sa tuwing humihingi ako ngang dagdag budget para sa bitamina ngang anak namin. Lagi siyang nagrereklamo na ang laki na rafngro gastos natin. Magtipit-tipit daw ako, pati biyenan ko. Laging nagpaparinig na wako raw waldasin ang pinahirapan ngang anak niya. Pero ang totoo, ang pera dumadaloy papunta sa bulsa ng ibang babay. Mabilis kong ini-screenshot ang lahat ng bank transfers. Sinend ko sa sarili kong phone. Tapos dinelete ko ang traces sa phone niya. Pagkatapos, palihim kong ininstall ang isang location tracker app sa system ng cellphone niya. Binalak ko ang phone sa sakto nitong pwesto. Ilang segundo bago bumukas ang pintong banyo. Anong ginagawa mo, tanong niya habang nagtutuyong ang buhok gamit ang tuwalya. Inaayos ko lang yung bedsheet. Sagot ko habang pinapatak ang kumot. Hindi ako nakatingin sa mata niya. Magbihis ka na. Wari na ang dana. Nang gabing yon? Sinusubuan ko ang sarili ko pero wala akong malahan. Lahat. Walang lasa. Kasintabang ang katotohanang natuklasan ko. Pinakmasdan ko ang mukha ng asawa ko habang sarap na sarap sa pagkain. Nakukuwento kung gaano ro nakakabwisit ang boss niya ngayong araw. Sa paningin ko, hindi na siya ang haligi ng tahanan na dati kong hinahangaan. Isa na siyang sinungaling. Nakukunwari sa harap ng sarili niyang mag-ina. Mas malamig ang hangin ng gabing yon. 2:00 ng madaling araw. Pero hindi pa rin ako makatulog. Mahimbing na ang anak ko sa kabilang kwarto. Pero sa tabi ko, bakante at malamig ang kama. Hindi pa umuwi ang asawa ko. Kaniyang hapon. Nag-text siya na may out-of-town project daw silang kailangang eyesight visit. At baka bukas na raw ngang umaga siya makauwi? Kumbaga, gasgas na, palusot na baka, sakaling paniwalaan ng isang tangang asawa. Pero hindi ko na kailangan ng palusot mula sa bibig niya. Nakatitig ako sa screen ng cellphone ko sa dilim ng kwarto. Binabantayan ang kumukurap na blue dot sa location tracker app. Ang asawa kong nag-out of town daw nasa isang siksikang lugar lang sa gilid ng siyudad. Sa isang lugar na sikat dahil sa mga murang paupahan at motel. Mula 9:00 gabi. Hindi
Nagumalaw ang location ni Rune. Nakatingin lang ako sa screen. Iniisip kung anong kababuyan ang ginagawa niya doon. Sino ang kasama niya na susuka ako? Nagsasayawan sa isip ko ang mga nakakadiring imahe. Na parang gusto kong duruyin ang cellphone na hawak ko. Pero huminga ako ng malalim. Kinalma ko ang sarili ko. Hindi maayos. Emosyon ang problema. Kailangan kong solidong ebidensya. Hindi lang blue dot sa isang app. Pinikit ko ang mga mata ko. Umaasang kakainin na akong pagod para makatulog. Pero saktong 2:00 ng madaling araw. Pinazak ang matinis. Naringtone ang tahimik na gabi. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Unknown number. Ang tumatawag. Ang matawag sa ganitong oras. Madalang magdala ng magandang balita. Nanginginig kong sinagot ang tawag. Hello? Kayo po ba ang misis ni Mr. Carlo? Isang boses nga laki ang bumanggit sa buong pangalan ng asawa ko. Formal at may autoridad. Opo. Ako nga po, asawa niya. Pasensya na po. Sino po sila at napatawa kayo ng ganitong oras tanong ko? Pinipilit kong panatilihing kalmado ang boses ko kahit nagwawala na ang dibdib ko. Mrs. Mula po kami. Sa presinto. Pasensya na po sa pang-abala sa pahinga niyo. Pero nandito po ngayon ang asawa niyo sa police station. Parang huminto sa pagdaloy ang dugo ko. Parang pinagpuk na martilyo ang ulo ko. Kung ano-anong masasamang senaryo ang pumasok sa isip ko. Na aksidente? Ba siya na hold up na sa presinto bakit po? Sir na aksidente po ba? Ang sabi niya po kasi sa akin. Nasa out-of-town project siya. Narinig ko ang mahinang pakbuntong hininga sa kabilang linya. Hindi po aksidente. Mrs. Dinala po rito ng mga barangay tanot ang asawa niyo. Nireklamo po sila ng kapitbahay dahil nahuli po sila sa lupkang paupahan kasama ang isang babay. Si Vina. Nang banggitin ng pulis ang pangalan ng babae. Parang gusto kong masuka. Nakakulong po sila sa kwartong alanganing oras. Nabulabok ang mga kapitbahay kaya inireklamo ngang iskandalo. Para po maiwasan nasaktan sila ng mga tao doon. Dinala na po silang dalawa rito, sa presinto. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nawalan ngang hangin sa kwarto. Nahuling magatanot sa lubong kwartong kabit niya. Ang asawa ko. Ang lalaking sobrang inaalagaan ang imahengang biyenan ko. Ang lalaking plansado ang damit at akala mo kung sinong malinis. Nahuli na parang murang magnanakaw ng mataw sa barangay. May matinding sakit na bumaon sa puso ko. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya para sa ama ng anak ko na ipahiya ang sarili niya sa publiko. Pero ang nakakapagtaka. Sa likod ng lahat ng sakit na yon. May isang kakaibang ginhawa akong naramdaman. Ang ebidensyang matagal ko nang hinahanap. Kusa nang lumapit sa akin, inihatid mismo ngang tadhana sa pinakanakahiyang paraan para sa asawa ko. Hello? Mrs. Nandiyan pa po ba kayo binalik? Ako sa ulirat ng boses ng pulis. Opo. Sir. Nakikinig po ako. Mahina kong sagot. Tumulo na ng tuluyan, ang ngaluhang kanina, ko pa pinipigilan. Hindi dahil mahal ko pa siya. Kundi dahil ang pagiyak na to ay ang natitirang katinuan ng isang asawang binastos at binalewala. Kailangan po namin kayong pumunta rito sa presinto ngayon din. Nakahold po muna ang asawa niyo at ang babae. Dahil kailangan namin ang presensya niyo. Mrs. Kadalasan po kasi. Nakaklu ang makakanitong hulo kung makbibigay. Haktong settlement ang misis para hindi na maksampa, nakaso ang barangay at mayuwi na sila.
Sipo. Sir, papunta na ako diyan. Matigas kong sagot bago ko pinatay ang tawag. Bumangon ako mula sa kama. Wala nang bakas ng antok sa mata ko. Naglakad ako papuntang banyo. Nagilamos nagi malamig na tubig. At tinitigan ang sarili ko sa salamin. Mula ang mga mata ko. Pero wala nang pag-alinlangan doon. Pinunasan ko ang mukha ko at naglakad papunta sa closet. Imbes na magsuot ng pambahay o magmukhang kawawang misis na nagpapanik. Pinili kong magsuot ng mayos at eleganteng damit. Nag-makeup ako ng light. Siniguro kong walang bakas ng isang mahina at wasak na babay sa itsura ko ngayong gabi. Pagkatapos magbihis, kumuha ako ng isang plastic envelope sa drawer ng desk ko. Ilang linggo ko na itong nakahanda. Nasa loob nito ang original na PSA marriage certificate namin. Mga printed copies ng bank statements na nagpapatunay ng paglilipat niya ng pera sa babaeng yon. At iba pang ebidensyang naipon ko. Pinasok ko ang envelope sa lupang bag ko. Pumunta ako sa kwartong anak ko. Hinalikan ang noniyang mahimbing na natutulog. Bumulong akong sorry. Dahil baka hindi na maging tulad ng dati ang buhay niya pagkatapos ng gabing ito, nilok ko ang pinto ng bahay at sumakay sa sasakyan. Binaktas ko ang tahimik na kalsada. Sa ilalim nege malamlam na ilaw ege mege poste. Habang nakmamaneho papuntang presinto, sobrang linaw ngang isip ko. Sabing pulis kanina. Areglo at settlement. Siguro inisip nila. Darating ako roon na umiyak. Nagwawala. Nakmamakawang pakawalan ang asawa ko para sa pangalan ng pamilya. Tapos patatawarin ko siya kapag lumuhod siya sa harap ko. Nakakamali sila ng malaki. Hindi ako pupunta roon para iligtas kahit sino. Pupunta ako doon para tapusin ang lahat. Sa sarili kong paraan. Umalinganaw ang tunog ng takong ko sa pasilyo ng presinto. Amoy pinahalong lumang kape at usok ng sigarilyo ang paligid. Nanunuot sa balat ang lamig ng aircon. Pero hindi yon sapat para tapatan ang panlalamig ng puso ko ngayon. Walang tumutulong luha. Walang pinipigil na hikbi. Walang panik na karaniwang nararamdaman ng isang asawa kapag nalamang nasa presinto ang mister niya. Ang meron lang sa dibdib ko ay kamanhiran. Na unti-unting pinupuno Na unti-unting pinupuno ng matinding paninindigan. Hinawakan ko ng mahigpit ang strap ng bag ko. Ramdam ang hawak kong plastic envelope na magiging pangunahing armas ko ngayong gabi. Pagpasok ko sa main desk no presinto. Ang unang bumungad sa akin ay isang nakakadiring eksena na halos magpasuka sa akin, sa isang sulok. Nakaupo sa lumang kahoy na upuan. Ang asawa ko. Ang lalaking laging nagrereklamo kapag may lukot ang polo niya at laging makintap ang sapatos. Ngayon, mukhang basang sisiw na walang mapuntahan. Magulo ang buhok. Nakabukas ang dalawang butones ng polo sa taas. Kasing putlangam pati ang mukha na bakas ang matinding takot. Nakasupsop ang ulo niya sa makamay niya. Na parang hinihiling niyang kainin na siyang sahih ng buhay. Sa kabilang dulong parehong upuan. Nakayuko ang isang babae na hula koy, mas bata sa akin. Ang suot niya isang manipis na duster hanggang tuhod. Na tinakpan lang ng isang oversized jacket. Ang jacket ng asawa ko. Nakayuko siya ng sobra. Natatakpan ng magulo niyang buhok ang mukha niya. Nangingini ang mga balikat niya sa kakayak. So, ito bang babaeng umubos? NG savings? NG pamilya namin ito bang babaeng? Pinagpalit ng asawa? Ko sa araw-araw na pagsisinungaling? Na iniwan ang magina niya sa bahay para lang magpalipas ng gabi sa isang masikip at mainit na paupahan na pangiti. Ako nang paga sa isip ko. Sobrang cheap naman palang ang taste niya.
Nang marinig ng asawa ko ang tunog ng sapatos ko, iniangat niya ang mukha niya. Nanlaki ang mapupula at pagod niyang manggamata nang makita akong nakatayo sa harap niya. Hindi niya nakita ang isang asawang wasak, gulo-gulo, at puyat. Nakatayo ako doon. Mayos ang makeup, sukle ang buhok, at nakabihis ng elegante. Tinitigan ko siya ng kasing lamig ng yelo. Nakita kong lumunok siya ng malalim. Sinubukan niyang ibuka ang bibig niya para magsalita. Pero walang lumabas na boses. Bago pa man may makapagsalita. Bumukas ng malakas ang pintong presinto. Pumasok ang biyenan ko. Nakukumahog. Pulang-pula ang mukha sa sobrang panik at nahahabol ngang hininga. Pagkakita niya sa anak niyang mukhang kawawa sa upuan, tumakbo siya at niyakap ito habang humahagulgol. Diyos ko! Anak, anong nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Ngumawa ang biyenan ko na parang pinapatay sa loob ng presinto? Akala mo? Ang anak niya ang pinakakawawang biktima ng inhustisya sa mundo. Pagkatapos niyang iyakan ang anak niya, saka niya lang ako napansin. Binitawan niya si Carlo at nagmamadaling lumapit sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang dalawang kamay ko. Nanginginig siya. Ang mukha niyang laging mataray at mapanghusga kapag nakatingin sa akin. Ngayon, nagmamakaawa. Andrea. Anak. Buti dumating ka. Parang awa mo na. Ilaktas mo ang asawa mo. Siguradong na-set up lang to, mabuting tao ang anak ko, hindi niya kayang gawin ang binibintang ng mga tao sa barangay. Siguradong yung malanding babaeng yon ang umakit sa kanya. Turong ng biyenan ko sa babaeng nakayuko. Galit na galit ang mga mata. Parang awa mo na. Pirmahan mo na ang areglo ng pulis. Sabihin mong pinapatawat mo na siya at di ka na magsasampang reklamo. Ayusin natin. Tunang tahimik para sa pangalan ng pamilya natin. Isipin mo ang kinabukasan ng anak niyo kapag nakulong ang tatay niya. Saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya natin? Pinakinggan ko ang nobela ng biyenan ko nang walang reaksyon ang mukha ko. Ni isang salita ngang simpanya para sa akin. Wala. Ako ang legal na asawa na niloko at pinahiya sa publiko. Pero ang iniisip lang niya. Pangalan neng, pamilya nila at kaligtasan neng, paborito niyang anak. Kumukulo ang dugo ko sa galit. Pero nanatili akong kalmado nung dahan-dahan kong inalis ang magakamay ko sa pagkakahawak niya. Maupo po muna kayo. Ma, ako na ang kakausap sa pulis. Tipit kong sagot. Binewala-wala ang pakalito sa mukha niya. Lumapit ako sa desk. Nutu officer. Pinaupo akong pulis sa tapat niya. Sa ibabaw ng lamesa, may nakahandang isang pirasong papel. Kayo po ba ang legal na misis ni Mr. Paniniguro NG Pulis? Opo. Sir, ako po ang asawa. Malakas at malinaw kong sagot. Siniguro kong maririnig yon ng asawa at biyenan ko. Tumango ang pulis at tinignan ako nang may simpatiya-simpatiyang pinakaayaw ko sa lahat. Ganito po yun. Mrs. Dinala po rito nga, magatanot ang asawa niyo bandang 1:30 nga madaling araw. Nahuli po silang dalawa sa loob ng kwarto ng babae. Nagwala po ang mga tao sa barangay dahil nambubulaboh na. Pero dahil ang kasong ito ay sakop ng private crimes, hindi usad ang kaso kung walang formal na reklamo mula sa inyo. Ang legal na asawa. Inusok ng pulis ang papel palapit sa akin. Ito po yung waiver of settlement agreement. Kung handa po kayong patawarin ang asawa niyo at ayusin ito ng pamilya lang. Pirmahan niyo lang po. To. Pagsasabihan lang po namin sila. Tapos pwede na silang makawi ngayon din. Pumayak na rin po ang barangay na hindi napalakihin. Ang issue kung misis na mismo ang magpapatawad.
Bumaksak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng presinto. Sa likod ko, naririnig ko ang pinipigil. Napahinga ng asawa ko. Naghihintay sa desisyon ko. Ang biyenan ko, bumubulong-bulong gasal. Umaasang pipirmahan ko ang papel at isasalba ang pride ng pamilya nila. Iniisip nilang lahat na isa akong sunod-sunuran na takot mawalan ng asawa. Isang mahinang babae na lulunukin ang apdo para lang masabing buo ang pamilya. Tinitigan ko ang papel NG settlement. Sa loob NG ilang segundo. Dahan-dahan. Sumandal ako paharap. At gamit ang index finger ko. Tinulak ko pabalik ang papel papunta sa pulis. Pasensya na po. Sir, pero hinding-hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko. Kasing linaw nung basak na salamin sa sahig ang boses ko sa loob ng tahimik na presinto. Narinig ko ang mahinang sigaw ng biyenan ko. Kasunod ng malakas na pag-ingit ng kahoy na upuan nang biglang napatayo ang asawa ko. Anong ibig mong sabihin, gusto mo ba akong mabulok sa kulungan, sigaw ng asawa ko? Bazag enge. Boses dahil sa sobrang gipenik. Lumingon ako sa kanya. Tinitigan ko ng diretso ang mga nanlalaki niyang mata. At ngumiti ako ng tipit. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata ko. Muli kong hinarap ang pulis. Na ngayon ay mukhang nagulat din sa naging desisyon ko. Kalmado at kalkulado, kong binuksan ang siperama bag ko. Nilabas ko ang plastic envelope at nilapag ito sa lamesa. Hindi po ako pumunta rito para magareglo. At lalong hindi para protektahan ang pangalan ng lalaking niyurakan ang pagkatao ko. Matigas kong sabi. Ramdam sa buong presinto. Ang autoridad NG boses ko. Nandito po ako para formal na magsampang ang reklamo. Sasampahan ko ngang kasong concubinage at paglabag sa Arito. 9,262 ang asawa ko at ang kabit niya. Binuksan ko ang envelope at inilabas ang mapapel isa-isa. Ito po ang original PSA, marriage certificate namin. Patunay na kasal kami sa matangang batas at ang simbahan. At ito naman. Nilapa ko ang makapal na printout ng bank statements. Ito po ang patunay ng paglilipat niya ng pera sa account ng babaeng, yan sa loob ng maraming buwan. Pera yan na galing sa conjugal funds namin. Tinitigan ko ang pulis. Tingin ko po. Kasama ngang testimonis ng mga tanot na nakahuli sa kanila ngayong gabi. Sobra-sobra na ang mga ebidensyang to para makasuhan silang dalawa. Parang sementeryo ang presinto sa sobrang tahimik. Sumeryoso ang mukhang pulis. Naging formal. Naintindihan niyang hindi nakikipaglaro ang babaeng nasa harap niya. Sa likod ko. Napabagsak sa upuan ang biyenan ko. Tinatakpan niya ang mukha niya habang humahagulgol. Alam niyang hindi na nila matatakpan ang eskandalong ito. Habang ang asawa ko nakatayo na parang naistatwa. Nanginginig ang buong katawan niya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa mga bank statements sa ibabaw ng lamesa. Ngayon niya lang narealis na matagal ko na palang alam ang lahat. Nananahimik ako hindi dahil tanga ako, kundi dahil unti-unti kong hinahabi ang lubid na isasabit sa sarili niyang lig. Ang kabit niya. Ngayon nahuwawala na sa iyak sa sulok ng upuan. Panay ang hingi ng tawad. Mga salitang nakakadiri sa pandinig ko. Binewala-wala ko silang lahat. Nang sabihin ng pulis na ipoproseso na nila ang reklamo ko at ikukulong na muna sila para sa investigasyon. Tumayo ako mula sa upuan. Gawin niyo po ang tama. Sir, mauna na po ako. Sabi ko. Sabay tango sa pulis. Tumalikod ako at naglakat palabas k pinto. Pasigaw na tinawag ng asawa ko ang pangalan ko.
Paulit-ulit. Nakmamakawang bumalik ako. Ama makaawang isipin ko ang anak namin. Ginagamit ang lahat nege pambabaliktad at manipulasyon na nakasanayan niya. Nakigaya na rin ng sigaw ang biyenan ko. Sinusumpa ako na isa raw akong walang kwenta at walang pusong manugang. Pero hindi man lang bumagal ang paglakad ko. Binuksan ko ang pinto ng presinto at humakbang palabas sa malamig na hangin ng madaling araw. Nang sumara ang pinto sa likod ko, naputol ang mga siga at iyak nila. Huminga ako ng malalim. Ang mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko nitong mga nakaraang buwan. Biglang nawala. Kakapagsimula pa lang ngiyerang ito. At siniguro kong ako ang unang nakpaputok ng pinakamatinding bala. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga kurtina sa sala. Nakatitik lang ako sa labas ng bahay. 6 na oras na ang nakalipas mula nang lumabas ako ng presinto. Iniwan ang asawa ko sa likod ng malamig na rehas kasama ng kabit niya. Hindi pa ako natutulog mula nung 2:00 ng madaling araw. Ang pangatlong tasa kong kape. Malamig na sa ibabaw ng glass table. Sobrang tahimik ng bahay ngayong umaga. Isang malaking kabaliktaran sa bagyong nagwawala sa lupin utak ko. Kaninang 6:00 pa lang. Pinasundo ko na ang anak ko sa kapatid ko para doon muna tumuloy. Ang palusot ko, may emergency sa trabaho. Pero ang totoo, ayoko lang makita ng inosenteng bata ang pangit na eksenang mangyayari sa bahay na to maya-maya. Alam ko ang ugali ng asawa ko. Hindi yon susuko ng ganun na lang. Tama ang kutob ko. Pakpatak ng 8:15 umaga. Narinig ko ang pamilyar na ugong ng sasakyan na pumasok sa garahe ng mabilis. Kasunod ang malakas na pagpreno. Tapos, ang malakas na pagbalabag ng pinto ng kotse na nakpayanig sa bintana ng sala. Nanachili, akonggi, nakaupo ng gikaumado sa sofa. Nakadekuwatro. Humigop ng malamig na kape. At nahanda sa paparating na bagyo. Sinipa niya ang main door pabukas. Nakatayo si Carlos sa ambayan pinto. Nagahabol ngang hininga at taas-baba ang dibdib. Ang itsura niya. Eksakto sa kung paano ko siya iniwan sa presinto. Guzot ang polo. Magulo at basang-basang ang pawis ang buhok. Pulang-pula ang mukha sa sobrang galit. Malamang. Nakakuha ngang mabilisang abogado ang biyenan ko at nakapagpiyansa para makalabas pansamantala ang paborito niyang anak. Kahit patuloy pa rin ang kaso ko. Mabibigat ang mga hakbang niya papasok sa bahay. Lumapit siya sa akin habang nakaupo ako sa sofa. Nagliliyap ang mga mata niya sa galit. Akala mo, ako ang kontrabida na sumira sa buhay niya. Nasisiraan ka na ba ang ulo? Umalngaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Dinuro-duro niya ang mukha kong nanginginig niyang hintuturo. Gusto mo bang sirain ang karir ko? Gusto mo ba akong ipahiya sa lahat ng tao? Anong mapapala mo kung ipapakulong mo ang sarili mong asawa? Anong klaseng asawa ka? Dahan-dahan kong ibinaba ang tasang kape sa platito nito. Tinignan ko ang dulong daliri niyang nakaduro sa akin. Tapos, tinitigan ko siya sa mata. Wala ni isang pata ng takot sa sistema ko. Ang lalaking nawawala sa harap ko ngayon. Hindi na ito ang asawang minahal ko dati. Isa na lang siyang duwak na pilit tinatago ang malaking kasalanan niya sa likod ng pekeng galit. Anong klaseng asawa? Binalik ko ang tanong sa sobrang hina. Pero matalim na boses, asawa na sa loob ng maraming taon. Inasikaso ang bahay na to. Nagalaga sa anak mo. Sumuporta sa lahat ng steps ng career mo mula nung nagsisimula ka pa lang. Tapos sa huli, lolokohin at sasaksakin lang sa likod. Asawa na palihim mong ninanakawan ng para lang buhayin ang isang murang kabit sa labas. Tumayo ako.
Kaya wag na wag mong itatanong sa akin kung anong klaseng asawa ako. Habang ikaw mismo, nabigong maging isang disenteng lalaki. Mas namula ang mukha ni Carlos sa sinabi ko. Natapakan ng husto ang marupok niyang pride dahil hubat na ang makasinungalingan niya. Dahil hindi na niya pwedeng idenyi ang pambabay niya. Ginamit niya ang paboritong alas ng mga nahuhuling sinungaling. Ang isisisa biktima ang kasalanan niya. Tingin mo. Kasalanan ko to lahat, sigaw niya. Pinabaliktad ang kwento. Tingin mo ba masaya ako sa bahay nato? Masyado kang naging busy sa anak natin at sa bahay. Nakalimutan mo na kung paano asikasuhin ang asawa mo, naging boring ka? Ang tigas mo. At wala ka ng time pakinggan. Ang nga problema ko, malamang maghahanap akong lambing sa iba kahit sinong lalaki. Ganon ang gagawin kung kasing lamik at kasing manhit mo ang misis nila. Muntik na akong matawa sa nakakabobong palusot niya. Classic gaslighting. Sinusubukan niyang iparamdam na kasalanan ko kung bakit siya nangaliwa. Na nakulang ako kaya nasira ang pamilya namin. Dati. Siguro. Baka umiyak pa ako at humingi ng tawad kung sinabi niya. To noon. Dati. Baka inisip ko pa na ako ang may mali at kailangan kong maging mas better na asawa. Pero ngayon, ang masalita niya. Parang taho lang ng isang asong natatakot. Wow! Interesting. Sabi ko sabay sandal sa sofa. So dahil masyado akong busy, siguraduhin kumakain ng masustansya ang anak natin at malinis ang bahay pag uwi mo. Feeling mo, may karapatan ka ng umupang motel para tirahin ang ibang babay. Dahil pagod ako sa kakaasikaso. Sa inyo, feeling mo ka. Tama lang na nakavin mo ang educational fund ng anak natin para ibili ng alahas ang kabit mo, napakagaling ng logic mo. Hindi ko akalain na pinakasalan ko pala ang isang lalaking bulok ang utak. Nang banggitin ko ang savings at pera, nakbago ang reaksyon niya. Ang galit niya. Nahaluan ng panik na pilit niyang tinatago. Humakbang siya palapit. Inilapit ang katawan sa akin. Sinusubukang gamitin ang pagiging lalaki niya para takutin ako. Makinig kang mabuti. Gigil niyang bulong. Kung akala mo, mananalo kalaban sa akin. Nakakamali ka. Kung gusto mo nagiyera. Si. Magpapaenula ko. O tandaan mo, sisiguraduhin kong lalabas kang bahay na to nang walang dalang kahit ano kundi yung suot mong damit. Ang bahay na to. Ang kotse. Lahat ng assets. Nakapangalan sa akin. Kukuha kong pinakamagaling na abogado para mamulubi ka, para marealis mo na kung gwala ako. Wala kang kwenta. At hindi mapupunta sa'yo ang bata. Dahil walang korte ang magbibigay nga. Anak sa isang babaeng walang matinong trabaho. At walang pera tulad mo. Bumulwak ang masalita niya parang lason ngang ahas. Designed para sirain ang utak ko. At paluhurin ako. Confidensiyang kontrolado niya ang buhay ko. Akala niya. Nakikitira lang ako sa tagumpay niya. Pero may nakalimutan siyang isang importanteng detalye. Nakalimutan niya kung sino ang pinakasalan niya. Dahan-dahan akong tumayo. Para makpantay ang mga mata namin at hindi ko kailangang tumingala. Hinalukip-kip ko ang mga braso ko. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa nang may pandidiri. Siya? Hamon ko. May malamig na ngiti sa magalabi. Si. Mag-file. Kanya nulmentatatin natin ang magagamit. Magpapasalamat pa ako. Pero bago ka mangarap na palayasin ako sa bahay na to, mukhang nakalimutan mong basahin ang kontratangang bahay at kotse. Binili yan gamit ang pera mula sa lupang minana ko, sa mga magulang ko. At ang monthly hulog,
galing yon sa kita ng online business ko na lagi mong minamaliit. Pangalan mo lang ang nakasulat sa titulo. Pero malinaw sa bangko na galing sa akin ang pera. Ngumisi ako ng lalo. At tungkol sa pera tignan natin ang magiging mukhang abogado mo kapag ipinakita ko ang mga ebidensyang winaldas ang kliyente niya ang conjugal property natin para itustos sa kasong concubinage niya. Tingnan natin kung sino ang lalabas ng korte ng walang dalang kahit ano. Tinuro ko ang pintong bahay na nakabukas pa rin. Ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Hakutin mo lahat ng damit mo at wag na wag ka nang babalik dito. Sa abogado na lang tayo mag-usap. Natigilan ang asawa ko. Ang mukha niyang pulang-pula kanina. Ngayon kasing puti na ngang papel. Nagtagis ang mabagang niya. Lumabas ang mga ugat sa lig niya. At nakakuyom. Anga kamao niya. Narealis niyang talo siya sa laro ng pananakot. Narealis niyang hindi na niya ako kayang manipulahin o tapakan. Walang imik. Padabok siyang tumalikot. Pumasok siya sa kwarto. At wala pang 15 minutos. Lumabas siyang hila-hila ang isang malaking maleta. Nilakpasan niya ako na hindi man lang lumilingon. Sumakay siya sa kotse. Pinaharurot ito ng mabilis. Iniwan ang alikabok sa garahe namin. Pakawalang sasakyan niya sa paningin ko. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Kinuha ko agad ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Nag-scroll sa contacts at hinanap ang isang importanteng numero. Tinawagan ko at naghintay hanggang sagutin itong isang lalaking bagong gising. Hello Diyos ko. 8:30 pa lang ng umaga. Anong hangin ang nagdala sa'yo para tumawag ng ganito kaaga? Sino ang nasa kabilang linya? Si Ate Dimas. College friend ko. At isa sa pinakamabagsik at walangawang family lawyer sa siyudad. Hello, Dimas. Pasensya na sa pambubulabok. Normal ang boses ko. Tinapong ko na ang lahat ng stress mula sa away namin ni Carlo kanina. Kailangan ko ang serbisyo mo. Professional. Gusto kong mag-file ng legal separation. Kunin ang sole custody ng anak ko. At magsagawa, engi total audit at i-freeze lahat engi conjugal assets namin. Ngayon din. Bago pa niya mailipat ang mga pera. Narinig ko ang mahabang sipol ni Dimas. Wow! Straight to the point. Gusto ko yan. Sino ba kalaban natin? Ang asawa ko. At may solid ebidensya ako mula sa presinto dahil sa kasong concubinage na inihain ko kaninang madaling araw. Kasama ang ebidensyaan paglustay niya sa conjugal funds natin. I-email mo sa akin lahat ng ebidensya ngayon din. Ihahanda ko ang special power of attorney. I-block natin lahat ng access niya sa pera na yon mismo. Bago pa siya makahinga. Ngayon mag-uumpisa ang giyera. Excited na sagot, NG abogado ko. Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa paligid ng sala na ngayon ay parang mas maluwag at mas maaliwalas. Akala ng asawa ko, madudurok ako sa pananakot niya. Pero nakakamali siya. Tuyong-tuyo na ang magaluha ko. Oras na para palitan ang kalungkutan natong isang malupit na plano. Sisiguraduhin kong pakbabayaran niya ang bawat patak ng pawis at luha na binigay ko sa pakengkasal na to. Babawin ko lahat ng karapatan ko. At ng anak ko. Step by step. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laro. Malamig uchomar. Ang aircon sa lube NG, opisina NG, abogado ko. Kabaliktaran. Sa mainit na panahon sa labas. Si Ate Dimas. Nakaupo sa kabilang dulongang malaking lamasang gawa sa nara. Nakaharap siya sa sangkaterbang, dokumentong kalalapak ko lang, mapanurin niyang tinichinian ang bawat pahina ng bank statement. Deposit slips.
At kopya nga police blotter na nakuha ko kaninang madaling araw. Paminsan-minsan. Inaayos niya ang salamin niya. Bumubuntong hininga. Tapos may isusulat sa notepad niya. Nakasandal lang ako sa leather chair. Pinagmamastang ko siya. Ang utak ko. Tuloy-tuloy na bumubuongam nga plano para siguraduhing wala nang kawala ang traidor kong asawa. Grabe. Mahinang pulong ni Dimas pagkatapos na 15 minutos na katahimikin. Ibinaba niya ang huling pahinanga, bank statements at tumingin sa akin na hindi makapaniwala. Humawak na akong daan-daang kasong annulment at hiwalayan. Pero ang asawa mo ibang level ang kakapalan ng mukha. Hindi lang siya, basta ng babay. Sistematiko niyang nilipat ang conjugal funds ninyo para buhayin ang kabit niya. At tignan mo tong pattern ng transfers. Inikot ni Dimas ang papel para makita ko. Sabay turo gamit ang ballpen niya. Nung una, malilit na transfer lang. Manggatik ilang libo. Baka pangdit o pangkain. Pero tignan mo sa pangatlong buwan. May malalaking cash withdrawals. Tapos transfer ng daan-daang libong piso sa accounting nangangalang Fina. Blanco ang remarks. Pero be sa pattern. Hindi to barya-barya lang. Malalaking purchases too. Aware ka bang may ganito kalaking perang lumabas sa joint account ninyo? Tinitigang ko ang mga numerong tinuro ni Dimas. At biglang. Parang binuhusan ng yelo ang dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi yon ang joint account na panggastos sa bahay. Hindi rin yon ang business account ko. Yon ang savings account na binuksan namin 3 taon na ang nakakalipas. Ang educational plan ng anak namin. Buwan-buwan. Nahuhulog ako ng malaking bahagi nga. Kita ko mula sa business ko. Et nangako ang asawa ko na tatapatan niya ang hulog ko mula sa sweldo niya, pangako namin sa isa't isa. Hindi namin gagalawin ang perang. Yon maliban na lang kung para sa tuition fee, educational insurance, o para sa emergency ng bata. Nanjinjinig ang mga kamay ko nang kunin ko ang cellphone ko. Binuksan ko agad ang online banking app. At sinubukan kong i-access ang educational account na yon. Bihira ko yung i-check dahil naktiwala ako ng buo kay Carlo. Na siya, ang, may hawak ng main ATM card nun. Nang pumasok ang password. Nag-load ang screen. Nang makita ko ang balanse. Napasinghap ako. 0. O mas tamang sabihin, ilang daang piso na lang ang natira. Ang maintaining balance para hindi magzara ang account. Ang daan-daang libo na pinahirapan kong ipunin. Ang perang para sa kinabukasan ng sarili niyang kadugo. Naglaho na parang bula. Inubos niya ang educational fund ni anak namin. Nanginginig kong bulong. Enkelit na nakontrol ko kaninang umaga. Ngayon ay muling sumabok. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa kanina. Hindi na lang ito galit dahil niloko ako bilang asawa. Kundi galit dahil ninakawan niya ngang kinabukasan ang sarili naming anak. Wala talagang konsensya ang lalaking yon. Para lang sa libok at para masunod ang gusto sa kabit niya sa motel. Kaya niyang nakawin ang karapatan ng sarili niyang anak. Namuo ang mga luha sa mata ko dahil sa sobrang galit. Pero hindi ko hinayaang tumulo ito. Pabigla kong pinunasan ang mukha ko. Pinalitan kong matibay na determinasyon ang sakit. Hayop siya. Napamura si Dimas nang makita ang reaksyon ko. Narealis niya kung saan galing ang daan-daang libong yon. Ginamit niya ang ipon ng bata para sa kabit. Andrea. Hindi na lang. Tu simpleng kaso ng konkubinage. Pasok na, tu sa estafa at financial abuse under R. 9262. Mas naging malakas ang laban natin.
Tinitigan ko si Dimas ng diretso sa mata. Gusto kong i-block lahat ng access niya sa pera ngayon din. Lahat ng joint accounts, lahat ng supplementary credit cards na binabayaran ng negosyo ko, at lahat ng assets na nakapangalan sa aming dalawa. Ayokong makakuha pa siya kahit isang kusing sa natitirang pera. Pinagbantaan niya akong papalayasin at pamumulubihin sa sarili kong bahay. Kaya bago pa siya makakilos, puputulin na natin ang ugat niya. Ngumisi si Dimas. Isang ngiting predator. Eksakto sa kailangan kong klase nga abogado ngayon. Siyempre, handa na ang special power of attorney. Dala ang police blotter. Plus yung proof of stolen conjugal funds. May solid ground tayo para i-freeze. Enggibang ko ang mga accounts bilang precautionary measure bago pa simulan ang kaso sa korte. Punta tayo sa head office ng bangko ngayon. Ako ang makikipag-usap sa branch manager. Hindi sila tatanggi kapag inilatag ko ang mga legal documents natin. Walang sayang-sayang ng oras. Pinirmahan ko ang lahat na SPA at mga drafts para sa kaso. Pagkatapos, dumiretso kami sa pinakamalaking bangko sa sentro ng siyudad, kung nasaan ang lahat ng savings namin. Habang nasa bayahe, nagpaplano ang utak ko. Baka akala ni Carlo, safe ang mga perang, tinago niya at magagamit na binili niya para sa kabit niya. Minamaliit niya ang pagiging metikuloso ko. Alam ko bawat piso na pumapasok at lumalabas sa bahay namin. Hahanapin ko ang bawat singkong duling na nawala. Pagdating sa bangko, kilala si Dimas kaya pinapasok agad kami sa opisina ng branch manager. Isang formal na lalaki ang bumati sa amin. Pero nagbago ang timplang mukha niya nung inilatag ni Dimas ang mga legal documents sa lamesa. Ipinaliwanag ni Dimas ang sitwasyon gamit ang makalakal terms na mabibigat at nakaka-intimidate. Inabot niya ang PSA marriage certificate, proof of joint account, ang printu NG kahinainalang, transaksyon, at kopya ng police blotter. Humihingi po ang kliyente ko ng immediate freeze order sa lahat ng joint accounts na nakapanggalan sa kanya at sa asawa niya. Effective immediately. Machigas, nautos ni Dimas. Nakatitig, za manager. Nag-withdraw ng daan-daang libo ang asawa ng kliyente ko nang walang paalam. At ang pera, ginamit para pondohan ang isang kasong kriminal na hawak na ngayon ng mga pulis. Kung hahayaan niyang bangkong magpatuloy ang mga transaksyon ito, hindi kami magdadalawang isip na isama ang institusyon ninyo sa kaso dahil sa kapabayaan sa pagprotekta ng conjugal assets na kasalukuyang nasa legal dispute. Binasa ng manager ang mapapel ng maigi. Nakita kong pinakpawisan siya ng malamig sano. Alam niyang malakas ang posisyon namin sa batas. Pagkatapos niyang tumawag sa legal team ng bangko nila, tumango siya. Okay. Ate, Dimas, Ma'am Andrea, base po sa mga documents niyo, pumapayag po ang bangko na i-freeze muna, pansamantala ang 3 joint accounts ninyo at i-deactivate ang mga credit cards na nakalink dito. Abuti lang po ito na 15 minutos. Mula ngayon, kahit sino po sa inyong mag-asawa ay hindi makakapag-withdraw o makakapag-transfer hanggang sa may opisyal na utos mula sa korte. Huminga ako ng malalim. Ginhawa ang kunang hakbang para pamulubihin ang mayabang na lalaking yon. Tagumpay habang hinihintay matapos ang pag-block ng accounts. Ini-imagine ko ang mukha ng asawa ko kapag na-realize niyang declined ang lahat ng ATM niya. Nawala na siyang pangdate sa kabit niya. Na mag-isa na lang siya ngayon. Akala niya kaya niya akong manipulahin at palayasin. Pero ngayong araw,
Siniguro kong maski pambili ng matinong lunch. Wala siya. Binuksan ko nang sapilitan ang fault nam nga kasinungalingan niya, at hahayaan ko siyang mamatay sa gutom sa labas. Pagbabayaran ang sarili niyang kakapalan ng mukha. 2 araw makalipas ang pahuli sa kanila sa motel. Lumipat ang labanan ang aming nasirang pamilya sa bagong battlefield social media. Simula pa lang, pinili kong manahimik. Hindi ako nagpost ng mga hugot lines. Hindi ko pinalitan ng black and white ang profile picture ko. At wala akong binigay na kahit anong hinsa internet na wasak ang perpekto kong pamilya. Naniniwala kasi ako na ang taong nasa tama. Hindi kailangang mag-ingay para patunayang tama siya. Next day lang ako sa bahay. Kalaro ang anak ko. Sinisiguro kong hindi niya ramdam ang gulo. Ang sabi ko sa kanya, matagal ang out of town ng papa niya. Isang maliit na kasinungalingan para lang protektahan ang inosenteng isip niya sa nakakadiring katotohanan. Pero ang pananahimik ko, inisip ng kabilang kampo na kahinaan, kinabukasan. Katatapos ko lang subuan ng breakfast ang anak ko. Nang sunod-sunod magvibrate ang phone ko, 12 ng messages mula sa mga kaibigan ko. Komogonak. Pati mga kumare sa subdivision. May zinant, zilang, screenshot ng isang Facebook post. Account yon ni Vina. Ang babaeng umiya na parang baliw sa presinto nung isang gabi. Dahil nakalabas siya pansamantala kasi nga pending pa ang waran habang iniimbestigahan biglang tumubo ulit ang masungay niya. Binuksan ko ang screenshot. Isang picture ng kape. Background ang bintanang umulan. Aesthetic. Tapos ang caption. Pagkahaba-haba at punong-punong kamakapababa at pa-victim na hukot. Sabi niya. Minsan daw. Dumarating ang true love. Sa maling panahon. Pinalabas niya na isa siyang kawawang babae na nagbigay lang ng peace of mind sa isang lalaking trapdo sa isang malamig at walang kwentang kasal. May pasaring pa siya sa akin. Minsan, ang isang lalaki hindi naman naghahanap perpekto. Naghahanap lang siya ng bahay kung saan siya na appreciate. Kung sa sariling bahay niya ay ginagawa lang siyang ATM ng asawang walang kwenta at walang pake. Masama bang mahanap ngang lambing sa iba? Ang pag-ibig ay hindi kailanman nakakamali. Ang tadhana lang, ang minsan mapagbiro. Pakabasa kong murang drama na yon. Hindi ako nagalit. Natawa pa ako. Isang tuyong tawa dahil sa sobrang kabobohan ng babaeng to. Nagpa, playing victim siya. Umaasang kahawaan siya ng mga uto-uto sa internet. Pinalalabas niya na ako yung masamang asawa na walang kwenta sa kama. Eksaktong-eksakto, sa gaslighting ng asawa ko ilang araw lang ang nakakalipas. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Parehong bobo. Parehong makapal ang mukha. Akala nila. Sa paggawa ng public sympathy. Masa stress. Ako at atras. Hindi pa ako tapos tumawa. Tumunog na ang cellphone ko. Tumatawag ang biyenan ko. Mula nung insidente sa presinto. Inignore ko na lahat ng tawag at text niya. Pero ngayon, sinagot ko. Gusto kong malaman kung hanggang saan abot ang kawalan ng hiya ng pamilyang to para protektahan ang mali. Hello? Ma? Bati ko. Kasing lamig ang yelo. Wala na ang dati kong galang at lambing. Wala ka talagang puso. No bumulwak agad ang matinis na boses ng biyenan ko. Nanginginig ang boses niya sa galit. Nabasa mo ba ang pinopost ng babaeng yon sa Facebook? Pinakusapan na tayong buong barangay. Sira na ang pangalan ng pamilya natin dahil ayaw mong pumayak sa areglo at ngayon. Nade-depress na ang asawa mo. Nakablok lahat ng
ATM niya hindi siya makapag-check-in sa hotel. Hindi siya makakain ng maayos. Sinasadya mo bang pahirapan ang anak ko? Inilayo ko ang cellphone sa tenga ko en ilang segundo. Hinyaan ko siyang ilabas lahat ng basura sa bibig niya. Tapos inilapit ko ulit. Tapos na po kayong magsalita. Kalmado kong tanong. Una sa lahat, hindi ako ang sumira sa pangalan ng pamilyang to. Sinira yan mismo ngang anak niyo nung magpahuli siya sa motel kasama ang murang kabit na yon. Pangalawa, kung nade-depress ang anak niyo dahil wala siyang pambayad sa hotel. Tipowin niyo dun sa kabit niyang nagpo-post na kayang magbigay ng peace of mind at lamang. Bakit sa akin kayo nagre-reklamo? Wag kang bastos, sigaw ngang biyenan ko sa kabilang linya. Ang anak ko ang bumubuhay sa inyo. Pag nawala ng trabaho ang asawa mo dahil sa police record niya, saan kayo kukuha ng makakain ng anak mo? Akala mo ba mananalo ka dahil lang blinok mo ang ATM niya? Iurong mo ang kaso, ngayon din magsorry ka sa asawa mo at pawiin mo siya, kundi ako mismo ang magpapalayas sayo diyan sa bahay. Huminga ako ng malalim. Ubos na ang pasensya ko sa matandang ito na nabulag ng pagmamahal sa maling anak. Makinig kayong mabuti. Matikas at mababa ang boses ko. Parang death threat na ang bawat salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko iuurong ang kaso. Tungkol sa bahay, pumunta kayo sa Registry of Deeds. Ang bahay na to ay binili mula sa bentang lupang pamana ng pamilya ko. Nakapangalan lang ang anak niyo. Pero ako ang nagbayad. Kaya kung may magpapalayas man dito, ako yun. At para malaman niyo, ang paborito niyong anak. Ninakaw ang educational fund ng sarili niyang anak para ibili ng alahas ang kabit niya. Ngayon, kung gusto niyo pa ring kampihan ang isang magnanakaw at babayrong lalaki, silang. Pero wag niyo na akong tatawagan para utusan. Tapos na tayo. Pinatay ko ang tawag at binlock ko agad ang number niya. Taas baba ang dibdib ko. Kumukulo na naman ang dugo ko. Ang drama ngang kabit sa Facebook. Plus itong biyenan ko. Talagang sinusubukan ang pasensya ko. Pero hindi ako papatol sa social media. Babawiin ko ang lahat sa wikang mas masakit. Sa batas, tinawagan ko agad si Dimas at sinabing i-execute na ang phase 2 any plano namin. Tanghali ring yon. Nasa opisina na niya ulit ako. Bumuo kami ng isang dokumento na magpaparamdam sa babaeng feeling poet sa Facebook. Napagsisisihan niya kung bakit pa siya pinanganak. Gusto kong magpadala ng demand letter sa address ng paupahan niya. Sabi ko kay Dimas sabay lapag na screenshot ng FB post nung kabit. Hindi tungkol sa cyber libel. Masyadong pabebe yon. Gusto ko. Demand letter for the return of conjugal assets and funds. Binasa ni Dimas ang draft na tiny pa nga assistant niya. At ngumiti ng nakakaloko. Maganda to. Attach natin ang mga proof of bank transfers mula sa educational fund ng anak mo papunta sa account niya. Ilalagay natin na ang lahat ng perang tinanggap niya. Kotse. At mga alahas ay galing sa conjugal property. At ang kalahati nun ay legal na pag-ari mo ayon sa civil code. Ang nakatanggap ngang perang galing sa pagnanakaw o estafa, pwedeng kasuhan sa korte at piliting ibalik ang buong halaga. Going mong nakakatakot ang legal terms. Dimas, gusto kong maramdaman niya na hindi lang siya nakikipag-away sa isang bitter na misis, kundi nakikipaglaban siya sa batas na kayang bawiin lahat ng luho niya at ipasok siya sa kulungan. Matikas kong utos. Hapon din yon. Pinadalang demand letter via courier. Eksaktong idiniretso sa kamay ni Vina.
At ang epekto? Mas mabilis pa sa inasahan ko. Kinagabihan. Nakatanggap ako ng chat mula sa isang nakakakilala sa kanila. May malaki ro na iskandalo at away na nangyari sa paupahan ni Vina. Ang kwento. Nagpanik ng malala si Vina nung mabasa ang demand letter galing sa isang sikat na law firm. Nang hihingi ng daan-daang libong piso na kailangan niyang ibalik. Ang buong akala niya. Mayaman ang asawa ko at kayang protektahan siya. Bigla siyang sampalin ng katotohanan na pati ATM ni Carlo. Wala nang laman. At ngayon, kailangan niyang ibalik ang perang na gastos na niya. Nung gabi ring yon, umiyak na tinawagan ni Vina si Carlo. Hindi iyak ng true love, kundi iyak na takot dahil isasali siya sa kaso sa korte. Pinilit niyang gawan ng paraan ni Carlo ang demand letter at hingyan ito ng pambayad sa abogado. Na siyempre, hindi may bibigay ni Carlo kasi nga. Naka-freeze na lahat ng pera niya. Dito na nagsimulang mag-crack ang samahan ng dalawang traidor. And true law, na pinamamalaki sa Facebook kaninang umagay. Biglang gumuho nung hinarap sa bantang ang kulungan at demand letter. Nakaupo ako sa balkoni ng bahay nung gabing yon. Tinitignan ang mga bituin. Tuloy-tuloy ang ring ng cellphone ko. Si Carlo. Tumatawag. Malamang magmamakaawa. O baka magagalit dahil sa demand letter na pinadala ko sa kabit niya. Hindi ko sinagot. Tinitigan ko lang ang screen na umila. Na may dalang tipit at kontentong ngiti. Hayaan ko silang makagatan. Hayaan kong sisihin nila ang isa't isa hanggang sa masira sila mula sa loob. Hindi ko kailangang dumumi ang mga kamay ko sa isang away kalye. Kailangan ko lang maupo. Hawakan ang batas. At panoorin ang unti-unting pakasirang ng buhay nila. Sobrang lamig sa loob ng family court ng umagang yon. Kasing lamig ng tingin ko sa lalaking dati kong kasama sa bahay. Na ngayon ay nakaupo sa kabilang lamesa. Ngayon ang culmination ng lahat ng pagod. Stress. At pag-ipon ng ebidensya sa nakalipas na mga buwan. Ang arong hatol para sa legal separasyon at paghahati ang conjugal properties. Nakaupo ako ng tuwid. Suot ang dark blue. Na blazer, na nakpapakita ang autoridad. Sa tabi ko, kalmadong nakaupo si At. Dimas. Nakaayos ang makapal na folder ng mga dokumento na magiging final weapon namin. Sa kabila, nakaupo si Carlo. Mukha siyang tumanda ng 10 taon, nangingitim ang ilalim ng mata niya. Halatang hindi nakakatulog gabi-gabi kaisip sa mga katangahan niya. Katabi niya ang abogado na binayaran ng biyenan ko. Isang lalaking mukhang tuso na nung unang hearing pa lang. Sinusubukan ng baliktarin ang kwento para isalba ang assets ng kliyente niya. Samga, upuan sa likod. Nandun ang biyenan ko. Panay ang pisil niya sa panyo niya. Masama ang tingin sa akin. Akala mo kaya niya? Akong gawing bato, hindi ko siya pinansin. Nakafocus lang ako sa judge na nasa harap namin. Nagsimula ang hearing sa malakas na pukpok ng martilyo ng judge. Binasa niya na palpak ang lahat ng mediation. At itutuloy ang hearing para sa final evidence bago maglabas ng desisyon. Naunang magsalita ang abogado nga, asawa ko, pinalilim ang boses para magmukhang kagalang-galang. Your Honor, panimula na abogado na punong-puno ng confidence. Ang kliyente ko ay isang asawa na nagsilbing haliging tahanan sa loob ng maraming taon. Nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi para buhayin ang misis at anak niya. Inaamin po namin na may simpleng pagkakamali na nangyari. Na natural lang sa isang tao. Pero ang naging reaksyon ng misis niya ay sobra-sobra at puno ng pahihiganti.
Gusto niyang kunin ang buong bahay, kotse, at lahat ng financial assets na malinaw namang nakapanggalan sa kliyente ko. Pagnanakaw po ito. Your Honor, hinihiling namin na hatiin ng patas ang lahat ng conjugal properties ayon sa Family Code. Dahil karapatan niyan, kliyente ko ang kalahati niyan, sarili niyang pinahirapan. Munti na akong mapasumbat. Simpleng pagkakamali ng babae. Nagmotel. At ninakaw ang perangang anak para ibilingang alahas ang kabit. Tapos simpleng pagkakamali na kayo ko si Carlo. Pero nakita ko ang maliit na ngiti sa labi niya. Confident siyang poprotektahan. Siyang batas porke pangalan niya ang nasa titulo. Tumangholang ang Hajj. Naksulat siya ng utesh niya. Tapos tumingin sa side namin. Para sa petitioner. May sasabihin ba kayo o may bagong ebidensya bago ako magdesisyon? Dahan-dahang tumayo si Dimas. Inayos ang kawat niya. Tingin niyang kabilang tablo gisong malamig na ngiti. At hinarap ang judge. Your Honor. Malakas at malinaw ang boses ni Dimas. Nagsalita po ang kabilang kampo tungkol sa hustisya at pahihirap. Pinalalabas nila na ang kliyente ko ang gustong magnakaw ng karapatan ng asawa niya. Pero papatunayan po namin ngayon na ang totong magnanakaw ay ang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa. Kinuha ni Dimas ang isang makapal na red folder at lumapit sa judge. Inabot niya ito at pumalik sa pewesto. Sa lupon dokumentong yan. Nag-attach kami ng 3 crucial na ebidensya. Nilakasan pa ni Dimas ang boses niya. Una, ang bank statements ng isang joint account. Ito po ang account na ginawang educational fund para sa anak nila. Karamihan po sa laman nito ay galing sa negosyo ang kliyente ko. Tiknan niyo po sa page 4 hanggang 8. Yona, nag-withdraw po ng walang paalam ang asawa. At nag-transfer ng halos kalahating milyong piso sa account ng isang babaeng wala man lang kinalaman sa pamilya. Narinig ko ang pagas panggataw sa likod. Namutla ang biyenan ko. Mukhang hindi kinuwento sa kanya ni Carlo na ninakaw niya ang savings ng sarili niyang apo. Pangalawa, sunot-sunot ang tira ni Dimas. Walang awa. Inatak din po namin ang official police plotter mula sa presinto. Nahuli po ang asawangang matanot sa lupkang paupahan kasama ang babaeng biniyan niya ng pera. Hindi po ito simpleng pambababae lang. Isa itong kasong criminal ng concubinage at psychological abuse under AZA 9262. Nakpanik ang abogado ni Carlo. Tumayo agad. Objection. Your Honor, wala pang final verdict ang kasong criminal na yan. Hindi yan pwedeng gamitin dito bilang objection overruled. Tuloy ka. Counsel. Putol ng judge. Matulis ang tingin ng judge kay Carlo. Na ngayon ay halos isupsop na ang ulo sa lamesa. Salamat. Your Honor. Ngiti ni Dimas. Pangatlo. At pinaka-importante. Inilapak po namin ang paper trail ng perang ginamit pambiling ang bahay at kotse na kineklaim ng asawa na pinahirapan niya. Totoo po. Nakapangalan sa kanya ang titulo. Pero makikita niyo po sa bank records na 100% ng down payment ay galing sa personal na pera ng kliyente ko mula sa benta ng mina ng lupa. At ang monthly amortization naka-auto-debit sa business account ng kliyente ko. Tinignan ni Dimas si Carlo. Nanginginig na ang lalaki sa upuan niya. Ayon sa batas, ang conjugal property na ginamit sa masamang paraan o inilipat in bad faith sa kasong ito. Pinambuhay ng kabit at ninakaw, ang pondong anak ay pwedeng ipakait sa asawang nakasala. Hinihingi pong kliyente ko ang full ownership ang bahay, kotse,
at financial assets bilang kabayaran sa pondong ninakaw niya. Pati na rin po ang sole custody ng bata. Dahil napatunayan niyang wala siyang moralidad bilang isang ama. Kasing tahimik ngang sementeryo ang loop ng korte, binuklat ng judge ang bawat pahina ng maresibo na binigay namin. Masyadong detalyado at walang lusot. Biglang nawalan ng kontrol si Carlo. Nilamon siyang matinding panik. Sinungaling siya dinoktor niya ang mga resibo tumayo si Carlo. Nanginginig ang buong katawan. Prako rin yon may karapatan akong gamitin yon kahit saan ko gusto boom. Pumukpok ng malakas ang martilyo ng judge. Napatalon si Carlo sa gulat. Order in the court umayos ka o ipapalabas kita sa mga gwardiya bulyaw and judge. Dahan-dahang napaupo si Carlo. Nangingini. Sa likod ko. Dinik na dinik ko ang hagulgol ng biyenan ko. Narealize niyang ang panggalan nege pamilyang pinagmamalaki niya. Ngayon. Durok-durok, nasa loop en korte. Hubad sa harap ng batas. Kahit ang abogado ni Carlo. Hindi na makatingin. Alam niyang talong-talo na siya. Ang depensang haligi ng tahanan. Nawasak ng bank statements na nakpapatunay. Na isa lang siyang linta na naknakaw sa asawa. Niya para buhayin ang kabit niya. Pagitapos, isang oras na heses. Dumating na ang moment na hinihintay ko. Bumalik ang judge. Binuksan ang folder niya. At nagsimulang basahin ang desisyon. Bawat salita niya. Parang malamin na tubig na pumapatay, sa apoy galit, sa dibdib ko, sa nakalipas na mabuwan. Paborsa, akin ang lahat naga desisyon, naga korte. Ang custody ang anak ko ay mapupunta sa akin ng buo. Bukod doon, inutusan din si Carlo na magbayad ng child support buwan-buwan. Kahit alam kong wala na siyang ibabayad. At ang pinakanakakaluwag sa pakiramdam. Dahil napatunayan ng korte na ginamit ni Carlo ang pera ng pamilya para pondohan ang kabit niya nang walang paalam. Ang karapatan niya sa bahay at mga assets ay binawi. Bilang danyo sa ninakaw. Niyang educational fund. Ang bahay. Legal at opisyal na naging akin ng buo. Nang huling bumaksak ang martilyo ng judge para tapusin ang kaso. Huminga ako ng malalim. Parang mas presko ang hangin ngayon. Tumingin ako kay Dimas at nagpasalamat mula sa puso ko. Sa kabilang lamesa. Wasak na wasak ang asawa ko. Nakatakip ang mukha sa mga kamay niya. Umiyak sa sobrang pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Lumapit sa kanya ang biyenan ko. Niyakap siya habang humahagulgol. Iniyakan ang malas na sila mismo ang gumawa. Inayos ko ang place ko. Kinuha ko ang bag ko. At naglakad palabas ng korte na hindi na lumilingon pa. Wala akong naramdamang awa. Wala rin akong naramdamang kayabangan. Ang naramdaman ko lang. Napakalaking peace of mind. Nawala na ang bigat sa balikat ko. Ang checkmate sa loob ng korte ang nagpatunay ngang isang bagay, ang isang babaeng nasaktan. Pwedeng umiyak at manahimik sa umpisa. Pero kapag bumango na siya at ginamit ang talino niya, kaya niyang sirain ang mundo ngang taong naktaksil sa kanya, nang hindi man lang nakpaparuming ang gakamay. 6 na buwan na ang nakalipas, simula nung gabing yon. Punong-puno nga tuyong dahon ang bakuran namin ngayong umaga. Napakapayapa? Wala na yung bigat ng tensyon sa hangin. Wala na yung hinalang sumisira sa utak ko gabi-gabi. At wala na rin ang amoy ngang murang pabangong kumakapit sa labahin. Ang bahay na ito. Isa na talagang safe space para sa amin ng anak ko. Isang malit na palasyong ako ang may kontrol. Mabilis ang naging balik ng karma sa mga taong nanloko sa akin. Kumalat parang wildfire ang kwento ng asawa ko. Nakapunta sa management ang kumpanya niya ang issue ng police blotter at konkubinadya na inihain ko.
Dahil ayaw ngang kumpanya na madamay ang pangalan nila sa iskandalo. Ilang linggo pagkatapos ang korte. Sinibak si Carlo sa trabaho. Dishonorable discharge. Nawalan siyang karir. At dahil may record siya, hirap siyang matanggap sa ibang kumpanya. Ang huling balita na narinig ko. Ang dating mayabang na lalaking yon. Ngayon nakatira na lang sa isang maliit na bedspace sa gilid ng Maynila. Nangungutang kung kani-kanino kasi nga lahat ng pera, niya nakuha ko bilang danyos. At ang kabit niya, si pinagayang hula ni Dimas. Ang true love na ipinagsigawan niya sa Facebook. Hanggang sa laman lang pala ng ATM. Nung matanggap ni Vina ang demand letter para isauli ang daan-daang libo, nagpanik siya. Narealis niyang walang pera si Carlo para ipagtanggol siya. Wala pang isang linggo mula nang matanggap ang sulat. Nagbalot ng gamit si Vina. Nakpalit ng SIM card. At naglaho na parang bula. Iniwan niya. Si Carlo na. Mag-isang harapin ang mautang at kaso. Nawalan ng asawa si Carlo. Nawalan ng anak. Napra. Ng Korea. Tapos tinapon lang na parang basura ngang babaeng inuna niya higit sa lahat. Ang biyenan ko. Yan ang isang nakakatawang kwento. Last month, biglang pumunta rito ang biyenan ko sa bahay. Ang mukha niyang laging mataray at nakataas ang kilay dati. Mukhang pagod na pagod. Umiyak siya. Sa labas ni Kate. Nagmamakaawa. Sana raw patawarin ko na sila. Iurong ko na raw ang mga natitirang kaso at hayaan nang makita ng anak niya ang apo nito. Na-depress na raw ng malala si Carlo at nakakasakit na. Pero nakasara na ang puso ko. Lumabas akong gate. Hindi para yakapin siya, kundi para bigyan siya ng huling warning. Kalmado pero mariin kong sinabi sa kanya na hindi na kailanman magbubukas ang gate ng bahay na to para sa mataong sumubok na sirain ang buhay ng anak ko. Sinabi ko rin na hindi kailangan ng anak ko ang isang tatay na magnanakaw at babayro. Lalo na ang isang pamilya na kinukonsinti ang mali para lang masabing sikat sila sa barangay. Umuwing umiyak ang biyenan ko. At mula noon, hindi na siya nakapakita pa rito sa subdivision. Sa kabilang banda, ang buhay ko biglang umarangkada, parang ibon na nakawala sa hawla. Dahil wala ng linta na humihigop sa budget ko. At wala ng stress na umubos sa energy ko. Nakafocus ako ng buo sa negosyo ko. Lumago ang online business ko na dati minamaliit lang ng asawa ko. Nakapagbukas ako ng bagong kwesto. At nakapaghire pa ako NG 5 empleyado. Ang kita ko ngayon doble-doble pa sa dati niyang sweldo. Nabuo ko ulit ang educational fund ng anak ko. At mas malaki pa ngayon sa ninakaw noon, sigurado na ang future. Nga nakosam kamay ko, lumaki rin siyang masayahin. Nung una, lagi niyang hinahanap ang papa niya. Pero dahil tinatat ko siya, ne atensyon at pagmamahal. Nasanay na rin siya sa bago naming routine. Hindi ko kailanman siniraan ang tatay niya sa harap niya. Dahil alam ko, paglaki niya, panahon at mismong katotohanan ang magpapaliwanag ng lahat. Ang trabaho ko lang ngayon ay siguraduhing busok siya sa pagmamahal. Ngayong umaga, nakatayo ako sa balkoni ng bahay. Suot ang malambot na pantulok. Ramdam ko ang init ng araw sa mukha ko. Hawak ko ang isang tasa ng kape. Umusok at amoy peace of mind. Humihop akong kape. Ninamnam ko ang saktong paitatamis nito. Bumalik ang isip ko sa gabing yon. Ilang buwan na ang nakakalipas. Ang gabi kung kailan tumawag ang pulis ng 2:00 ng madaling araw. Ang gabi na inakala kong sisira sa mundo ko.
Napangiti ako. Isang ngiting ang kalayaan mula sa kaibuturan ang kaluluwa ko. Ngayon ko narealis na ang tawag na yon sa telepono ay hindi isang sumpa. Isa yung tulong galing sa Diyos. Ang tawag na yon ang sapilitang humila sa akin palabas sa dagat ng mga kasinungalingan. Idinilat nito ang mga mata ko sa isang nakakalasong pagsasama na pilit akong ikinulong. Kung hindi tumawag ang pulis ng gabing yon, malamang nagluluto, parin akong sinangak para sa asawa kong unti-unting ninanakawan ang kinabukasan ng sarili naming anak, umihip ang hangin. Nilipat ang ilang hiblangang buhok ko. Ibinaba ko ang kape ko sa lamesa. At huminga ako ng napakalalim. Pinuno ko ang baga kong sariwa at malayang hangin. Tapos na ang bayo. At hindi ako nawasak. Nilinis lang ng bagyong yon ang buhay. Kumulasam nga pekeng tao. Iniwan ako nitong nakatayong mas matata. Mas matalino. At mas kumikinang kaysa dati.